Ayan, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan, good morning. Ayan, magbatian po tayo, no? Good morning, good morning, good morning, and blessed morning sa bawat isa po sa atin. So today, no, since April pa rin po today, no, and gusto ko pong i-share pa rin po sa inyo ang ating word na naka-align po sa ating monthly theme, which is arise. Ayan, sabihin niyo po, arise. So, before I start, no, with what I'm gonna share with you guys, no, gusto ko po munang i-share, no, dahil umaga, no, kung gising na ba kayo? Because, di ba, kapag umaga, parang hirap-hirap gumising talaga. Or baka yung iba, nakikinig lang, nakahiga, hanggang, di ba, mahirap talaga gumising, no, sa umaga. Amen po ba? So, gusto ko po mag-comment kayo ng arise, no? Comment nyo po yan, arise, sa baba. So, since nasa April pa nga po tayo, yung theme po natin is arise po. Amen po ba? And gusto ko pong i-share sa inyo yung nakuha ko sa Book of Isaiah, chapter 58. So, babasahin po natin yan. Ihihimay-himahin po natin yung bawat verses sa Isaiah 58. So, ready na po ba kayo? So, meron po tayong points po na pinrepare para sa theme po natin na arise. So in Isaiah chapter 58, God speaks to people who were active in religious practices. So it talks about po dito yung true worship, no? Pero kung babasahin po natin itong chapter po na ito, there is something missing po, no? Sa ano po nila, sa pagsamba po nila, sa pag-fasting po nila, no? May hinahanap si Lord. Amen po ba dun sa ginagawa po nila, no? They were fasting, praying, and seeking God, pero hindi po nagre-reflect ito sa puso ni Lord. Amen po ba? And this chapter is a powerful call po, no? Not just to believe, but to arise. So mag-comment po kayo ulit dyan, arise. So number 1 point po natin is arise from empty religion. So basahin po natin, no, yung verse 2 to 4, no. So babasahin ko po sa Tagalog po, no. Ayan, dumudulog sila sa akin araw-araw at tila gusto nilang malaman ang aking mga pamamaraan. Kung titingnan, para bang isa silang bansang matuwid at hindi sumusuway sa mga utos ng Diyos. Ipinapakita nila na parang gustong-gusto nilang lumapit sa akin at humingi ng matuwid na hatol. Sinasabi pa nila sa akin, nag-aayuno kami, ngunit hindi nyo man lamang pinapansin. Nagpapakahirap kami, ngunit binaliwala nyo. Ang totoo, habang nag-aayuno kayo, ang sarili ninyong kapakanan ang inyong iniisip. Inaapi ninyo ang inyong mga manggagawa. Nag-aayuno nga kayo, ngunit nag-aaway-away naman kayo, nagtatalo at nagsusuntukan pa. Huwag niyong iisipin na ang ginagawa niyong pag-aayuno ngayon ay makakatulong para dinggin ang inyong dalangin. So yun po, no, nagpa-fasting po sila, nagpa-prayer and fasting po sila. Pero merong pagkukulang or kakulangan po dun sa ginagawa po nila na although they are doing prayer and fasting, pero merong kulang po, no? And sabi niya dun, nag-aaway-away naman po sila. Amen po ba? Na kahit ginagawa nila yon and ginawa pa nga po nila, no? Parang sinumba pa nila na nag-aayuno kami tapos hindi mo naman kami pinakikinggan, binabaliwala mo lang yung ginagawa namin. So, ang lakas pa ng loob nila na iisumbat po yung ginagawa po nila. Amen po ba, no? God saw, no, yung worship po nila is pang outward lang, no? Wala sa puso po nila yung ginagawa nila. Yung hearts po nila ay hindi naka-align sa gusto po ni Lord o hindi naka-align sa puso ni Lord. Amen po ba? They fasted, yet they argued, no? Nag-aaway, nagtatalo po sila. Amen po ba? They lived selfishly. Amen po ba? So, to arise, no? So, yung number 1 point po natin, no, arise from empty religion. To arise means to wake up. Amen po ba? To move from routine Christianity into a real. Hindi lang po, dahil ito yung mga nakasanayan po natin, no, nagpa-fasting tayo, di ba, sacrificial po yun, part na po yun ng pagiging Christian po natin, part na po yun ng mga ginagawa natin, pero yung
yung ginagawa po natin is hindi dapat maging practice na lang or nakasanayan na lang po natin. Amen pa? We are called to do a better. Amen po ba? To arise means to wake up. Gumising po tayo na yung mga ginagawa po natin. Hindi lang po yan routine. Amen po ba? Yung mga ginagawa po natin is dapat ina-apply po talaga po natin, and hindi po hindi lang para sa sarili po natin yung ginagawa natin para ma-please lang natin sarili natin or ma-justify natin na ginawa ko to, nag-morning prayer ako, nag-midweek ako. Amen po ba? But gagawin po natin to please the Lord. Amen po ba? Hindi i-please yung mga sarili po natin. So, sabihin mo sa sarili mo, arise, no? Arise from empty religion. Wala ka sa religion, but you are in a relationship with the Lord. Amen po ba? And dapat yung relationship po talaga natin ay umiikot talaga kay Lord. Amen po ba? It is not about appearance. It is about transformation. Amen po ba? Hindi po nagmamatter dito kung gaano kaganda yung church ninyo. Hindi nagmamatter dito kung gaano kagaling tumayo or kagaling kumanta. Amen po ba? Or gaano kagaling sumayaw, magturo. Amen po ba? Pero yung transformation po talaga sa atin, it is a wake-up call. Amen po ba? Na gumising tayo sa realidad ng pagiging Kristiyano po talaga. Amen po? Number 2 point po natin is arise to do what is right. Amen po ba? Arise to do what is right. So basahin po natin yung verse 6 sa ating chapter 58. Sabi niya dito, ang ayunong makakapagpalugod sa akin ay ang ayunong may kasamang matuwid na pag-uugali. Tigilan ninyo ang paggawa ng kasamaan, pairalin ninyo ang katarungan, palayain ninyo ang mga inaalipin at ang inaapi ay inyong tulungan. So yun ang ating verse 6, no? Arise to do what is right. Amen. God defines true fasting, no? To loose the chains of injustice, to set the oppressed free. Amen po ba? And tinawag po tayo ni Lord not just to do ministry, not just to preach. Amen po ba? Pero kasama po ito lagi, no? To do what is right. Yun po yung pagkakaiba nga natin po, no? Na dapat yun talaga ang makita po sa atin na pagkakaiba natin sa iba na hindi Christian. Amen po ba? Arise to do what is right. Amen po ba? Arising means taking action. Amen po ba? Yung arise po, no? Kapag naririnig ko yung word na arise, it means or naalala ko po yung morning, no? Or sun, it means parang another day, another beginning, no? A new life. Amen po ba? And yung arising po, yung pagising sa umaga, minsan, or talagang hindi siya pala minsan, talagang decision po natin na gigising po tayo. Amen, kung hindi mo de-decisionan yan, hindi ka gising. Amen po ba? So, dahil meron ka mga kailangan pang gawin. Amen po ba? So, arising means taking action, yung pagtayo po natin, no? And, kapag gumawa po tayo ng action, dinesisyonan po natin yon. And the first time na nag-decide po tayo na we will follow Jesus, we will become a true Christian. Amen po ba? And kasama na po dito yung for standing in truth. Amen po ba? Sa standing in integrity. Amen po ba? So, we are called to do what is right. Amen po ba? So, arise to do is what is right. Kung meron ka pang mga maling ginagawa, of course, we are not so perfect, no? But this is a reminder again and again and again, no, na we are called to do what is right. Amen po ba? Sabi nga dun sa verse 6, no, to lose the chains of injustice. Amen po ba? To set the oppressed free. Amen. Number 4 po is arise and shine. So basahin po natin sa verse 8. Kapag ginawa nyo ito, darating sa inyo ang kaligtasan na parang bukang liwayway at pagagalingin ko kayo agad, ako na inyong Panginoon, matuwid ang mangunguna sa inyo at ipagtatanggol ko kayo at sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Amen. So arise and shine. Then your light will break forth like the dawn. Sabi po doon sa English. There is a promise connected to obedience. Sabi niya po kapag ginawa nyo ito. Amen po ba? So there is
there is promise, no? Kapag ginawa natin yon, nag-obey po tayo, meron siyang promise po, no? There is promise, connected siya dun sa pag-obey po natin. Amen po ba yung mga naunang binasa po natin? There is a promise connected to obedience. When we arise and live God's way, His light begins to shine through us. Amen po ba? Yung liwanag, no? Na gusto po natin, di ba po ba madalas natin pinagpe-pray na Lord, sana makita po kayo sa akin, makita po kayo sa buhay ko, ganyan. Di ba po, pinagpe-pray po natin yung mga bagay niyo. Pero paano nga ba makikita si Lord, di ba? Baka pinagpe-pray natin yan, pero hindi naman natin ginagawa kung paano si Lord or paano si Jesus, no? Hindi tayo marunong mag-care, hindi tayo marunong magpatawad. Paano makikita si Jesus or si Lord sa life po natin if hindi naman tayo ganon? Amen po ba? So, hindi lang natin siya basta pinagpe-pray, but we take action, no? Gagayahin po talaga, we will follow the Lord's steps, the Jesus steps, no, kung paano po siya. Amen po ba? And His light, no, His guidance will be with us. Amen po ba? Sabi niya nga, then your light will break forth like the dawn. Na kapag nag-ubi po talaga tayo sa Kanya, siya po yung maggagabay po sa atin. Amen? Darkness cannot remain where light is present. Amen po ba? Kahit na yung paligid mo ay napaka-dilim, amen po ba? But if you decide na ikaw yung maging ilaw talaga, amen po ba? Hindi madadaig ng kadiliman, yung liwanag na meron ka because it comes from the Lord. Amen po. Number 5 point po natin is arise with God's presence. Ayan. Sa verse 9, sabi dito, at kung dumulog kayo sa Panginoon para humingi ng tulong, siya ay sasagot at sasabihin, ako ay nandito. Kung titigilan ninyo ang pang-aapi, ang pangbibintang ng kasinungalingan, ang pagsasalita ng masama. So verse 9 po yun, no? Arise with God's presence. Sabi niya po sa English, then you will call and the Lord will answer. When we align, no, with God's heart, kapag inalign po natin yung sarili natin sa puso ni Lord, no, may experience po natin yung deeper intimacy po sa Kanya, no? Kasi sabi niya dito, when you call, so whenever we rise up in the morning, whenever we decided or we take an action, no, na tumawag po sa Kanya, no, yung presence niya po is kasama na po natin. The Lord will answer. The Lord will be with us. Amen po ba? Amen. And arising or yung pagdesisyon po natin, no, na tumayo, no, sa kung ano man yung pinagdadaanan po natin, no, arising means like we are positioning ourselves, no, na pakinggan po yung boses po niya, maging mapunta po talaga tayo sa presensya niya. Amen po ba? And kapag po yung dinisisyonan nga po natin, we take an action. Amen po ba? We will walk closely sa Kanya. Amen po ba? With Him. Amen? Amen? And kapag nag-arise ka with God, no, parang ano ba yan? Ito na yung masarap sa pakiramdam. Amen po ba? When we rise up, no, na nakasama po siya, no, hindi lamang po every morning, no, hindi ko po ibig lang sabihin na kapag morning yung pag-rise up, but yung rise kapag ka po nadatapa ka, kapag ka marami kang pong problema, natitisod ka. Amen po ba? It is God is always with us. Amen po ba? Na mag-arise tayo with His presence, with His guidance. Amen po ba? So number 7 po is arise in strength and guidance. Sa verse 11, palagi kayong papatnubayan ng Panginoon, kayo ay bubusugin kahit na mahirap ang kalagayan ninyo. Palalakasin niya kayo at kayo'y magiging parang halamang sagana sa tubig at parang bukal na hindi nawawalan ng tubig. Arise in strength and guidance. Amen po. But the Lord will guide you always. You will be like a well-watered garden, sabi po doon.
masagana. Amen po ba? Malusog. Amen po ba? God doesn't just call us to arise. Amen po ba? Kundi nandun po lagi yung pag-sustain niya sa atin, yung provision niya po, no? Hindi niya lang sinabi, tumayo ka dyan, and then walang gagawin. Amen po ba? Kapag sinabi ni Lord tayo, kapag sinabi ni Lord gawin mo to, nandun po lagi yung provision niya, nandun po lagi yung pag-sustain niya sa mga pangangailangan po natin. And God already did that, no? Kung aalalahanin lang po natin, ginawa na po ni Lord yan, paulit-ulit na patunayan niya na po yan sa ating buhay. Amen po ba? Kaya arise in strength and guidance. Kapag tumayo ka ng may kalakasan, tumayo ka ng may guidance ni Lord. Amen po ba? And when we step out in obedience sa mga pinagagawa po ni Lord sa atin, He gives strength, direction, and renewal. Amen po ba? Hindi tayo pinapabayaan po ni Lord. Amen po ba? Ano na po to, napatotoo na po ito sa ating buhay. God never leaves us nor forsake us. Amen po ba? Amen. So number 8 po na point po natin is arise to restore. Sa verse 12 po sabi dito, muling itatayo ng inyong mga lahi ang mga lungsod ninyong matagal ng wasak at aayusin nilang dating mga pundasyon. Makikilala kayo ng mga mason ng kanilang mga nagibang pader at mga bahay. Arise to restore. Amen po ba? Sabi sa English, you will be called repairer of broken walls. Gagamitin tayo ni Lord to repair the broken hearts, broken walls. Amen po ba? Hindi naman talagang kayo or tayo yung mag-heal or magsasaayos na, but God will just use us as an instrument. Amen po ba? Na maabot ni Lord yung mga taong ito. Amen po ba? Or maabot ni Lord yung mga broken hearted, yung mga may pinagdadaanan, yung mga nangangailangan kay Lord. Amen po ba? God invites us into restoration. Amen po. Arising means helping rebuild what is broken. Families, relationships, communities, and our lives. Amen po ba? You are called to make a difference. Amen po ba? Hindi lang tayo basta tinawag ni Lord para mag-serve sa mga iba't ibang ministry, mag-preach again, no? But God called us, no, para to help other people to restore yung mga nasira sa buhay po nila. Amen po ba? And hindi po tayo yon yung gagawa. Tayo lamang po ay instrumento ng Diyos para maabot niya yung mga tao po iyon. Amen? And then last point po natin is arise into joy. So last verse po natin sa 13 and 14, basahin po natin. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga. Huwag ninyong iisipin ang pansarili ninyong kapakanan. Sa natatanging araw na iyon, ipagdiwang ninyo ang araw ng pamamahinga at parangalan ninyo ang araw ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpipigil sa mga sarili ninyong kagustuhan at kaligayahan at pagtigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Kapag ginawa ninyo ito, magiging maligaya kayo sa inyong paglilingkod sa akin. Pararangalan ko kayo sa buong mundo, pasasaganahin ko ang ani ng lupaing inyong minana sa inyong minunong si Jacob. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon. So in conclusion po, no, arise in Isaiah 58 is a call to action. So paulit-ulit ko pong sinasabi yun kanina na call to action po siya. It is an action. Amen po. It is a call to wake up, to step out. Amen po ba? And to live a faith that is real. Yung totoo po. Active and full of God's love. Amen po ba? Arise from complacency. Arise into purpose. Arise and shine. Amen po ba? And when you do, God promises your light will break forth. Amen po ba? Your life will be restored and your impact will be eternal. Amen po ba? So hopefully every one of us will arise or magising tayo sa katotohanan that we need this. We need to do this. We must become this. We must become Jesus. Amen po ba? Christ-likeness. Amen po ba? Kung ano yung gusto ni Lord. Amen po ba? Kung ano yung heart ni Lord. Amen po ba? Yung will ni Lord. Amen? So, arise, arise, arise. Gising, gising, gising.